Takot na si Remil Jack Panaga na lumusong sa baha. Kalalabas lang kasi niya sa ospital matapos natamaan ng leptospirosis noong isang buwan. Kwento ni Jack, sumugod siya sa abot bewang na baha noon at nagkasugat sa binti habang siya ay lumulusong. Pero ang sintomas ng leptospirosis, naramdaman lang daw niya makalipas ang 2 linggo. Pula na po yung mata ko. Tapos yung di na po ako makalakad, doon po na nagpa-check up na ako. Doon nalaman na leptospirosis po pala yung sakit ko. Isa si Jack sa 3 residente sa Barangay Apolonio Samson sa lungsod ng Quezon na nadali ng leptospirosis. Madalas na binabaha ang barangay na ito kapag umaapaw ang katabing ilog. Kanina binisita at tinuruan ni DOH Secretary Francisco Duque ang mga residente kung paano makakaiwas sa leptospirosis. Iwasan ang lumusong sa baha. Ganun lang. Kung hindi maiwasan, magsuot ang bota. Pangalawa, yung pong regular na pagkulikta ng basura. Yan po ang pupuntahan ng mga daga. Dapat magkaroon tayo tinatawag na rodent control. Pinangunahan din ni Duque ang pamahagi ng antibiotic na doxycycline sa mga residente na lumusong sa baha. Sa tala ng DOH-NCR, umaabot na sa 530 ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis mula Enero hanggang nitong July 14 sa Metro Manila, kung saan 68 sa mga pasyente ay namatay. 225% daw ang itinaas ng naitalang kaso ngayon kumpara sa kaparehong panahon noong isang taon na naitala sa 163. Nagpaalala naman ng DOH laban sa pag-self-medicate. Bago uminom ng gamot na doxycycline, dapat ay mayroong reseta ng doktor. Mahirap lang, baka magkaroon pa ng antimicrobial resistance, which is something that we would like to avoid. Bukod sa leptospirosis, ayon kay Duque, tumaas din ang kaso ng dengue. Mula Enero hanggang nitong July 14, umaabot na sa 8,223 ang nagka-dengue sa Metro Manila. Mas mataas kumpara sa 7,038 na naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Cecil Villarosa, GMA News.